Ayun, may nag-send na nung video nung local brands na tinesting for methanol analysis. Maraming salamat Darwin Alpa. So yung video galing sa TikTok kay Cosmetics Love. Sinilip ko na yung page niya, yung channel niya, pero hindi ko pa napanood yung mga videos doon. So, sabi niya huge fan siya ng perfumes. Gusto niyang clear yon. Fragrance for sa kanya daw is not just a product, it's an art. Same. Ang taas ng tingin ko sa mga perfumers kasi ang tagal ng training na pinagdaanan nila, trainings na pinagdaanan nila para sa ganitong profession, 'di ba? Hindi siya basta halo-halo lang eh. Ang ang babaw pa lang nun. So bumili daw siya ng marami na several perfumes from the market. Tapos sinubmit niya for independent laboratory testing to check for methanol contamination. Ang ganda nung idea, no? Kung tutuusin, ito dapat yung isa sa una na ginagawa. Nakakatawa lang isipin kasi grabe yung marketing. Hindi ko alam kung ilang percent yung ginagastos ng mga brands for marketing, pero sure ako na ang laki ng ginagastos nila for marketing or big chunk nung binabayaran ng consumers ng mga bumibili ng produkto nila napupunta doon sa marketing kasi ang daming affiliates, ang daming influencers na para sa akin, karamihan lagpas-lagpas talaga. Talagang binebenta lang nila yung produkto ng hindi OA kasi iba eh. Parang sinalin. Better kaysa sa OG. Pero ang weird din no kasi katulad ng sinabi ko kanina, kung ako yung may-ari ng brand, iingatan ko yung pangalan ko eh. So, ina-assume ko na hindi alam ng owner na may ganito, na may methanol contamination o ano. Yun nga lang, paano nakalusot, no? Ibig sabihin, may kailangan i-improve dun sa proseso, sa sistema nung kung ano man yung mga brands dito. Tsaka, sige na, tingnan ko muna. Ayun, sinabi rin niya. Some were promoted by influencers, etc. Spray, explain. Explain pa ng kung ano-anong notes as if maamoy mo talaga lahat ng notes. Agree, hindi mo naman talaga maamoy lahat ng notes. Siguro may mga certain people na makakagawa nun, pero most people hindi makukuha lahat ng notes. May specific notes na madaling makuha. May mga notes na hindi ganun kadaling makuha. Hindi nila alam tataas ng methanol. Kahit FDA approved pa yan, BIR, bla bla bla, walang ligtas sa methanol. Ang tama, can you show proof na you are holding a permit to buy and sell alcohol? Ano yung exact excise paste ba? Hindi ako sure. Tama. Kaso paano mo nga naman hihingin yun? Tsaka kung hindi nga niya to nilabas, di ba? Kahit ako, hindi naman ako nanghihingi yun eh. Kumbaga parang iniisip ko dyan, pag sa FDA, nandun na lahat eh. Ano silbi ng FDA kung hindi pa nila to kasama, di ba? Di ba? May point naman. So, pati FDA damay dito. Yan, tagal ah. Kasi naman, responsibilidad yan ng brand. Tama rin naman talaga. Na alamin, aralin, kilatisin ang produkto nila. Effort sa quality, wag lang puro marketing. Correct. Sigurado naman ako mag-agree kayo eh, kahit bumibili kayo ng mga produkto netong mga sa local. Ako wala naman akong masamang tinapay sa mga local brands. Support local talaga ako. Pero katulad ng isang video ko na ginawa, mag 1 year na pala yun, no? Na nag-viral. Hindi pwedeng support local ganun lang kaagad. Paano naman yung mga consumers? 'Di ba? Gagamitin mo yung support local para kumita. Pero yung mga consumer, hindi sigurado. Hindi ko nilalahat ah. Sigurado naman ako majority kung hindi man lahat ng brands or ng local brands may pakialam sa mali. Majority ng local brands kung hindi man lahat sigurado ako may pakialam naman sa consumers. Pero yun, siguro
Effort sa quality, wag lang puro marketing. Baka kasi, agree kasi ako sa kanya eh. Puro marketing yung ginawa eh. Bakit naman kailangan pa ipatesta tumingin na kung ano-anong dokumento? Kasi methanol is a serious health risk. Ang weirdo lang, no? Paano kaya niya naisip din na may ganun, may lulusot? Kasi methanol nga is toxic. Paano niya naisip na baka yung isa dito sa mga local brands na to gumagamit ng methanol? Okay. Sabi niya dito, etong test na to nire-reflect lang yung mga samples na pinurchase tsaka tinest niya. So, it goes without saying na yung mga hindi niya na-sample or nabiling sample, hindi na pa-test. Sa mga nanghihingi ng listahan, sa madaling salita, hindi naman kasi lahat ng available sa market na pa-test niya. So, hindi ko nababanggitin yung mga pangalan, tignan nyo na lang din. Kasi, para sa akin, ang laking kasiraan nito dito sa mga brand na to eh. Pero para sa akin din, dapat bigyan muna sila ng benefit of the doubt. Kasi kung napatest niya to, tulad nito, specific ba? May specific na ano lang eh, na scent eh. Tulad nun sa Father and Son, Debonair Extrait yung nakalagay dito. Pero kapag nilabas to, ma-generalize na lahat ng pabango nila. May ganon. Na hindi tayo sigurado. Kaya nga sinasabi ko, benefit of the doubt muna. Kasi baka dito sa Debonair, ganito yung lumabas. For a certain batch, yun pa yung isa. Dapat i-consider kung baka may specific batches lang or batch. Hindi ko sinasabing lusot na sila kahit na may batch lang na ganyan nakalusot kasi sagutin pa rin ng brand yon kahit isa lang yung nakalusot. Dapat responsibility mo lahat yun eh. Pero yun, balik pa rin ako. Benefit of the doubt muna. Baka naman kasi masyado ipako ka agad lahat. Diba? Na hintayin muna natin sila. Sigurado ako lahat sila magpapagawa ng kanya-kanyang analysis after neto. Maganda na rin na may lumabas na ganito, no? Para yung sinabi ko before sa ginawa ko ng video, it's about time para iangat natin yung kalidad ng mga local brands para kahit sabihin mong support local, hindi ibig sabihin na mura o ano, quality. O yung may pinakamataas. Nako, kawawa to. Sigurado kasi ang lagi natatandaan ng tao yung pinakamataas, di ba? Yung number one. So ito, sigurado ko maapektuhan yung sales na ito. Kawawa yung brand, kawawa yung mga tao na nag-work dito. Tapos gusto ko lang i-mention, may nilagay siya dito na cleared. Pero same, para sa akin same lang yun eh. Ano yung assurance na lahat ng pabango nila, kasi 'di ba magkakaiba na flavor 'yan. Ano yung assurance na lahat 'yon cleared? Kasi kung dito nga may mga specific na baka may mga specific scents lang siya na pinurchase for testing. So, laking question mark pa rin, no? Ewan ko sa inyo ha, kayo naman yung gagamit niya kung sakali. Pero ako personal opinion ko, baka mag-ingat muna kahit na sabihin cleared na ganito. Dito sa video na to ha, sa palagay ko kung ako yung nasa posisyon nyo, hintayin ko muna maglabas ng statement yung bawat brand kung ano man yung tinatangkilik nyo. Tapos bayaan nyo sila ipakita yung resulta ng mga analysis na pinagawa nila para masigurado. Kayo, bala kayo. Methanol is not intended for fragrance use on skin. It can cause irritation, toxicity, and serious safety concerns. Tama. Yun lang yung ano niya. Si Cosmetics Love nasa TikTok. May mga iba na siyang content. May mga iba na siyang content. Oh, parang puro testing yata to. Puro may mga sali-salita eh. Yun, ang galing nung ginawa mo. Follow. Follow ko to.
Galing ng ginawa niya. Nung una, kino-question ko pa rin sa sarili ko kung ano ba yung intention niya eh. Kasi ang laking kasiraan nito dun sa mga brands. Pero maganda naman yung magiging epekto in the long run. Yun lang, may mga maapektuhan na brand negatively. Pero sigurado naman ako na babaliktad nila yan. Kung ako kayo, kung gumagamit kayo ng mga hirap lang, no? Lahat, questionin mo na. Sana gawan din niya ng ganito yung mga Middle Eastern perfumes, kahit per brand lang. Para patas, saka yung mga designers, saka niche. Tingin ko mas maganda yun. Magkano kaya ginastos niya sa ganito? Galing ah. Saka ang tapang niya. Ako hininto ko yung content ko dun sa mga local brands na ginagawa ko last year kasi ang toxic. Hindi yung mga brands yung toxic eh. Yung mga brands nga nag-reach out eh. So magpadala. Na-toxican ako yung mga nagko-comment na wala akong binabanggit na brand kung sila yung nag-mention na ito mahal, ito mas mahal pa sa Middle Eastern perfume, tapos 50 ml lang. Kaya tinigil ko. Pero siya, mas mabigat yung ginawa niya. Pero good job kasi ang panalo dito yung consumers eh. Huwag kayong magtanong kung alin yung mga safe para sa akin. Kahit yung mga lumabas dito, ulitin ko, sabi rin niya. Yung nabasa ko sa video na yun Ah, ang nire-reflect lang ng mga test results, yung mga na-purchase niya. Yung mga wala dito, hindi niya napatest yun. So, malaking question mark pa yun. Siguro dahil lumabas na rin to, baka may karapatan na lahat na manghingi ng ganitong analysis. Yun lang, dagdag trabahuhin, no? Pero, paisip tuloy ako dun sa FDA. Anong ginagawa ng FDA? Documentation lang. Wala pala to sa analysis nila. 'Di ba? Yun lang. Ingat na lang muna sa lahat.